Mapagpalang araw sa lahat. For today's video, ang re-review po natin, ito pong Winner X Standard mga guys. Yan. Color white po siya. Pero pag bago lang po kayo sa aking YouTube channel, subscribe naman po at pahit ng notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Tara mga guys, simulan natin ito review. So mga guys, ito po yung Winner X Standard na white, pearl white po yung ano niya, kulay. Yan, simulan po natin sa gulong. Mga guys, ang gulong nito ay 90 by 80. Yan, 17 po tukas. Mga guys, ano po siya? Hindi po siya ABS kasi standard po ito mga guys. Yung ABS po, yun po yung premium na labas. Tapos mga guys, simulan natin. Ito po yung kanyang disc brake. Yan. Ganda rin po ng design. 3.5 mm po ang kanyang sukat. Tapos ang kanyang caliper po, kulay gray po na Nissin at tatak. Tapos ito po yung kanyang front shock. Yan, matte lock po. Tapos mga guys, ito po lang, ngayon ko lang napansin, itong fender niya sa harap. May pagka-design ng XRM. Parang ganito po yung design ng XRM, yung fender po sa harap. Tapos ito po yung kanyang spike. Yan, mga guys, ang ganda ng kanyang spike. Ang tatakang pala ng gulong nito ay yan, IRC. IRC. Tapos tubeless na po ito. Yan. Ganda po ng kanyang mag, no? Ganda ng design. Tapos ito po yung kanyang likod na gulong. Ang sukat naman po nito ay 120 by 70 mga guys. Tapos meron siyang chain cover. Yan, ganda. Fairing po na black. Tapos ito po yung kanyang swing arm. Yan, glossy po siya na black. Tapos mga guys, ito yung side stand and center stand ay glossy po na black. Tapos ito po yung kanyang gear pedal. Yan. Ganda rin po. Gear pedal niya. Tapos ito po yung tapakan ng driver po mga guys. Yan. Tibay po. Tapos may rubber po siya. Tapos ano ito? Parang matte gray ang design po. Tapos ito po yung kanyang engine. Yan. Na may naka-impose po ditong Honda. Tapos mga guys, ito yung kanyang tail light. Yan. Ang tail light po nito ay LED na. Pati yung kanyang magkabilang signal light. Yan. LED na po yan. Tapos may reflector po dito. Tapos meron ditong ilaw para kita po sa gabi ang ating plaka. Tapos ito po yung kanyang fender. Yan, ganda rin po, malaki rin po mga guys. Para hindi po titibalsikan na putik. Tapos mga guys, kita nyo itong spike ng likod ng gulong. Ganda rin po. Tapos kagandaan nito mga guys, naka na rin siya, disc brake sa likod po. Yan. Tapos ang tatak po Fujiko. Yan, Fujiko po. Na 3.5 mm din po. Tapos yung kanyang brake caliper po sa likod yan, kulay gray po, matte gray. Tapos ito yung kanyang muffler. Yan mga guys, ang ganda ng muffler. Tapos ito yung kanyang heat guard. Nasa taas po na bearings po. Yan, na black. Tapos ito po yung tapakan ng angkasan. Yan, ganda po. Tapos ang ganda ng bracket niya mga guys. Yung bracket niya magkakabit sila dito ng sa brake fluid sa likod po. Tapos yung po yung kanyang shock po, kulay red. Yeah, ganda po. Ganda ng kombinasyon kasi kulay red po. Yeah, gumagay po doon sa motor. Tapos ito po yung kanyang brake pedal. Yeah, kulay black po. Tapos mga guys, ito yung kanyang yung side mirror. Yan, nakakabit lang dyan. Tapos ito po yung kanyang engine sa kabila. Yan, may naka-impose yung Honda. Tapos mga guys, ito yung decal sa gilid. Ganda po. Kombinasyon ng white, black, tapos red, tapos may gray po. Tapos mga guys, ito yung kanyang grab bar. Yan. Kulay matte black. Putol siya. Yan. Tapos meron po ditong decals na Honda. Tapos mga guys, ito yung kanyang upuan. Yan. Nalambot po ng kanyang upuan. Tapos mga guys, magkaiba yung design. Dito po yung makinis. Tapos dito yung mga rough. Para po dun sa driver, hindi po siya umuusod-usod. Yan, pagka nagda-drive. Pero kagandahan po nito, parang nakakabila naman siya. Camel pack po. Yan, naka-format na po na gano'n. Para yung backlight nyo, naka-elevate siya. Tapos yung magda-drive po, nakababa pong gano'n. Tapos mga guys, ito yung kanyang U-box. Buksan natin. Mga guys, maganda rito, keyless na siya. Yan, keyless na po siya. Dito nyo po bubuksan yung upuan. Yan, pag nabuksan nyo na po, kaya mga guys, wala siyang U-box. Yan. Meron lang po siya dito, airbox. Yan. Airbox siya. Tapos ito na po yung kanyang gas tank.
Yan. Ito po yung kanyang gas cover. Tapos may rubber po siya rito mga guys. Yan, para dagdag ano po yan, hindi po magasgas yung ano, yung gas tank niya. Tapos parang ano siya, parang pa-slide po siya pababa. Ayan. Siguro minsan may purpose po to para pag umulan, pag na ano ng tubig dito diretso siya pababa. Hindi po siya mag-iipon dito. Kasi kagandahan din po, nakapababa po siya. Tapos ito po yung ginamit na material sa upuan. Yan, kulay black po na plastic. Ganda rin po mga guys. Tapos mga guys, ay ito po pala pagkakaiba nito. Itong standard po, wala po siyang USB port. Yun, wala po siyang USB port. Tapos ano siya, disc brake lang po siya mga guys. Tapos ito po yung kanyang harap. Yan. Mga guys, LED na to ha. Yan, LED na po siya. Tapos ito po yung kanyang magkabilang signal light. Yan, LED rin po yung mga guys. Tapos may decals po dito na Honda. Tapos may visor po siya rito mga guys. Yan, tinted po na black. Tapos mga guys, ito, dito na tayo sa manubela. Yan, lambot po ng clutch. Tapos ito po yung kanyang hand grip. Yan, lambot din po. Tapos mga guys, ito yung kanyang function. Yan, may high and low. Ito po yung kanyang passing light. Yan mga guys, so passing light, busina, tapos signal light. Tapos ito po yung kanyang electric start mga guys. Mga guys, wala siyang kickstart na. Yan po, wala siyang kickstart. Kaya ano lang siya, push button lang po. Tapos ito yung kanyang throttle, lambot po. Pati yung kanyang brake lever. Tapos syempre mga guys, kanina nabanggit ko nga po, keyless na po siya. Yan. Ito na po yung pindutan ng kanyang upuan. Kaso nga lang, ang kanyang gas tank po nasa ano pa po, yung sa ilalim po ng upuan. Tapos mga guys, ito yung gauge panel. Yan, digital na po yan. Digital. Tapos ito po yung kanyang menu. Kaya para pag yung menu niya, tapos yung selection po. Tapos makikita nyo rito, yan yung sa kanyang keyless, sa high and low, signal light. Tapos ito po yung engine. Tapos pagka naka-neutral kayo, tapos yung temperature po ng ano nyo, engine nyo, kung may init. Yan. Tapos meron po dito nakalagay na Honda. So yung mga guys, ito na yung inaabangan ko. Masasayan ko na itong Winner X na standard po. Tara, tingnan nyo ako mga guys pag nakasakay na ako sa motor. So yung mga guys, nakasakay na ako ngayon dito sa Winner X Standard. Mga guys, napaka-komportable. Ang lambot ng upuan. Tapos kita nyo naman yung back right. Yan, napaka-spacious pa po. Tapos yung grab bar po, yan, napaka-komportable hawakan. Tapos kagandahan nito mga guys, kahit hindi ka masyadong katangkaran na rider, abot mo yung yung kalsada. Bababa lang po yung ano niya, yung ground clearance siya, yung height niya po. Kasi kahit ako, hindi ako masyadong ngarang-ngarang, pero abot ko po mga guys, hindi ako yung tiptoe na tiptoe. Tapos yun nga, napaka-komportable. Yan, naka-upright position kayo. Pero pag tinignan nyo yung mukha, akala nyo, pang karera ko talaga eh. Ang ganda mga guys. Tapos yun, yung clearance sa flarings yan, kahit po matangkad na rider, magdadrive nito, ayos na ayos. Kasi hindi po tatama yung ano nyo, yung tuhod nyo, hindi po alangan po dun sa ano, sa bearings sa po mga guys. Pero syempre mga guys, mas maganda to kung makikita nyo siya ng actual, mas ma-appreciate nyo po yung unit. Syempre alam ko, ito na yung inaabangan nyo, magkano ba ngayon itong Winner X Standard po. Tara, tignan na natin yung price. So yung mga guys, dito po sa Duexam, yan, sa may Barangay Platero, Piñang, Laguna. Ang cash price po nitong Winner X ay 121,000. Mga guys, pag Winner X na premium EBS, yung 127.
Pagka naman yung Winner X Racing 129 po, yan po yung pagkakaiba niya. Tapos ang down payment po nito ay 10,000 kung kukunin nyo po siya ng installment. 1,012 months na po o 1 year ay 11,594 pesos. Pag 2 years o 24 months, 6,886 pesos. Pagka po 3 years o 36 months, 5,316 pesos mga guys. Yan, kaya kung naghahanap po kayo ng Winner X na standard, yan, pasyalan nyo na to mga guys. Kasi isang kulay lang po itong nandito nila. Yan. Ano to? Kulay white po. Tapos meron po sila rito yung premium. Ito po yung kanyang premium. Ito po, kulay red. Yan. May available din po ditong kulay red sa may Duex Sam. Saka ito po, kulay matte black. Yan. Ang wala po mga guys, yung isa, yung racing. Ang kulay po kasi noon ay white na may red, na may blue. Yun, yung parang nako-commercial po. Yun po yung racing. Wala po silang available ngayon dito. Saka mga guys, mas maganda, makikita nyo na actual unit kasi mas ma-appreciate nyo siya. Yan. Tapos kita nyo naman yan, ang pagkakaiba po ng presyo niya sa standard, yung kaninang review natin sa premium ABS, ay 6,000 po yung pagkakaiba niya. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po at pahit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. At salamat nga po pala dito sa may Duex Sam, dito po sa may National Highway, Barangay Platero, Piñang Laguna, at nare-review ko po yung mga motor ko. More sales to come, at gaya na lagi ko po sinasabi, ingat po palagi, ride safe always, and God bless po. Malike and share na rin po ng aking mga videos. Bye-bye!